to that. Now we will open now our Q&A portion. State your name and your affiliation. Recitation na. Good morning, Yorme. Tina Nolasco po from DZRH. Magkasunod po at halos sabay yung sunog na sumiklab sa Pandakan at sa Tondo. Ano pong mga hakbang ang ginagawa na ng lokal na pamahalaan ng Maynila? I'm really proud of our MDSW director at J. De La Puente and the MDSWD personnel. No? As you can see, kapag may sunog ngayon lately, since this assumption of office through the leadership of Director J. De La Puente, immediately nandun kagad yung ating first responder for any assistance, meals, and so on and so forth, and data gathering. And within the day or two, nabibigyan na kagad ng financial assistance. And we elevated it from 10,000 to 15,000 per family. Kasi inabol ko na yung inflation. Kasi nagmamahal na rin ang materials, kaya in-adjust ko yung financial assistance. So this is gonna happen. It's happening right now. They just received breakfast this morning. And hopefully, sana nga maiwasan natin, mag-iingat lang talaga tayo. Walang may gusto na sunog, but the city will be there in our own little way. Sir, I know sa side po ito ng BFP or Manila Fire District, pero sa side po ng local LGU or sa City Engineering Office, may ilang mga residente, particular sa Pandakan, na nagsabing hindi gumagana yung sprinkler ng Residential de Manila Building 1. Sa side po ng LGU, paano nyo po tinitiyak na yung mga condo unit dito sa Maynila ay gumagana yung mga sprinkler at yung mga fire alarm? Well, the building official is constantly directed to random check. Kasi nga, nagkakandak tayo ng MDRRMO simulation, exercise, yung earthquake drill, and so on and so forth. So, naturally, in our own little way as local government, it's being conducted. But these are just talks of what transpired until we are going to let BFP to come up with the result of their investigation. Mayor, on the other topic po, marami po ang nagagandahan doon sa mga bamboo along Rojas Boulevard. Oh, na-appreciate you. Thank you. Marami. Madadagdagan pa raw po ba ito? Yes. As our commitment, sabi ko nga sa inyo, di baling luma ang Maynila, kailangan ng Maynila maging maaliwalas at panatag. This is the road to that statement. In fact, yesterday, Chief of Staff Cesar Chavez and I, Andres and Giovanni Evangelista, went to Quirino and Canonigo yesterday. Kasi yung mga poste ng mga skyway, sayang naman yung mga espasyo. We are now about to reclaim all those open space to be converted as open green space. Like what we did, which is about to be inaugurated in the coming days of this August, yung green space that we create, 1 hectare, yung ating pet park at saka senior citizen park in Santa Ana. So, you'll see bamboo there also. Loton, you'll see bamboo there. You'll see bamboos, nedra, bougainvillea, and all other na mga halamang kailangan ng maraming araw at kailangan lang ng konting araw, but ang gusto namin, more open green space for a better air quality in the city of Manila, especially in the western side of the city, like Rojas Boulevard. Yes, it's gonna happen. Cross finger. Ang target dito, minimum to 100,000. And thank you for your kind words. Maraming nagagandahan. So thank you for your appreciation. And I'd like to give credit to our City Engineering and PDO, Parks Development Office, for that. Thank you. Thank you. The next.
Mayor, good morning po. Aaron from SMNI. Sundan ko lang yung kay Tina regarding po dun sa bamboo. Totoo po, Mayor, marami po nakaka-appreciate dun sa bamboo project, lalo na yung particularly yung sa Rojas Boulevard. However, Mayor, may mga nakakapansin po na there are certain areas of the bamboo lane parang namamatay po siya or may part na nakakalbo siya. Kumusta po yung maintenance ito, Mayor? Wala pang namamatay kasi wala pa naman na itatanim na permanente. Oo. Kasi we just started about 2 weeks. 2 weeks yan nagsimula nung bago ko umalis sa San Diego. And usually brown yan pag dumarating. So when you see brown, kala mo patay na. I am no agriculturist or ano tawag dito, specialist in plants. But the travel, bringing it here, create distress. I don't know if there's science on this. Yun ang paliwanag sa akin. So that's why it's now being planted and being, ano tawag dito? Dinidiligan to stabilize. Now, to add proof to that claim of ours, you go to Bayview, because that is our peg. Yung tapat ng US Embassy, that is our peg. You can visit it. We planted it, dilaw na dilaw. Kala ko nga, mamamatay. Pero talagang gusto na mag-test bago mag-invest. Kaya nag-pegging kami. So we planted it there 3 months ago, and we were shocked. Grabe ang blossom, yung greeneries. At saka yung anggo, yung amoy probinsya, yung hangin from Rojas Boulevard. So that's why we decided, okay, tirahin na natin. Larga na natin yung programa. And this is happening right now. Sorry for the colors. I don't have the control over the colors. But naturally, if it is planted carefully and maintained, ang maganda maintenance yan, tubig. 1-2 sawang dilig. Yun lang ang kasi malakas uminom or mag-consume ng tubig ang bamboo, which is on top of, on the side lang to. Hindi ito yung talagang gusto namin goal. Pero ito yung bonus niyan eh. Ang gusto namin, yung heat index, bumaba doon sa area. Clean air doon sa area. Tapos, wag matambayan, sunog-sunugan, sinosolbinan, and so on and so forth yung Rojas Boulevard. And safety for the driver. Then, ang bonus namin, yung buhos ng ulan, higupin niyang mas marami bago lumanding sa kalsada. So it's part of also the flood control system. But that is not the main purpose of it. Just a follow-up, Sure. Yorme. Gaano po ba kalawak yung project, yung sa bamboo? Malawak. Oo. 100,000 eh. Yes, and also, did the local government also considered na the possibility na mas lalaki pa na it will sprout into a big bamboo industry here in Manila? Malaking bagay sa bamboo industry. No? Ang laking, actually kinalulugod nila. Parang your milk yan eh. Yung gatas dito sa Maynila para sa mga baby. Kasi tinatamaan doon farmer. Kaya kami number 1 consumer ngayon sa farm ng mga sa probinsya eh. Kasi bamboo industry lalago dahil marirealize nila na one, aesthetically palatable. Di ba pag nakikita mo, parang okay. Plus, madali siyang i-maintain at nanganganak. Kasi ang bamboo is not a plant. Damo siya it's a grass. Nag-i-sprout pa siya. So naturally, lalago ng lalago. And it's gonna happen all over the city. On top of our, yung ating mga yellow bell, ewan ko kung nakapamasyal na kayo sa Unilever, yung papuntang Canonigo. Nagmunga na yung yellow bell natin, no? Kailan lang yun eh. Pero yung sinasabi ko yung gagawin natin open green spaces tapat ng Columbia. So we will continue to 100 square meter, 50 square meter, 1 kilometer of roads. As we speak, yung Happy Land, yung tambakan ng basura doon, at saka yung Apogee,
sa kanto ng Arten sa Kapulong, ginagawa nating garden ngayon. Tingnan, ginagawa yung plant box. Sooner, yung basurahan na yun, yung tinatambakan ng utaw, yung became a habit, ay maging greener area na. Mangyayari yun. Okay. Thank Thank you, you. Mayor. Thank you. Okay, I think we Isang question lang, Mayor. Good morning, Jocelyn. Mayor, kamakailan lang po ay galing kayo sa US para dumalo sa isang mahalagang awarding. Ano po yung mga parangal na ating natanggap na magiging pride na rin ng mga Manileños? Well, as I have told an hour ago regarding the adaptation of the city to technology and all other things, no, to be efficient. When we acquire ArcGIS under S3, no, ginamit yun ng MDRRMO. And it was fully utilized. Yung mga ONAX na shock. Dahil nagulat sila na bakit na-utilize ng gusto in a short period of time. Alam mo ba, matatawa ka. I don't know how petty I am, but definitely it will have a better visual in decision making. Did you know that kaya natin sabihin kung ilang poste meron ng Maynila? That's how technical yung poste natin, yung mga nyumanyanga, patay na poste, sirang poste, and so on and so. This is just one of those, no? Binigyan niya ng pagkilala o what you call Special Achievement Award ng GIS. Kasi natutuwa sila. At ang mga nabigyan dyan ng award, Jamaica country, mga multinational corporation sa buong mundo. 700,000 ang subscriber ng sistema na yan. But most of it is government and local government in America and other parts of the world. And big corporation. In the city, in Manila, in the Philippines, sa LGU, 2 lang ang meron. Yung isa hindi yata nila nagamit pa, kami nagamit na namin. But in the Philippines, I think NSA, Department of Agriculture, PhilBox, Department of Agrarian Reform yata yun, Dar. Philippine Army, gamit itong mga sistema to. But I'm just happy for the people of Manila that we have acquired this system, and it will help department heads in fiscal planning and expenditures, leaders to decide what to prioritize and address, katulad nun, sunog, mga ganun. So, yun yung binigay sa atin pagkilala, SAG. Hopefully, magtuloy-tuloy. Congratulations sa ating team sa MDRRMO. okay. Good morning, Mayor. Miss Marlene Bridgestock. Ask ko lang po, kamusta na po ba ang pagpapatupad ng APLI program na kailan lamang ay pinasimula ng ating butihing Pangulo at ang ating butihing Secretary ng DSWD Rex Gatchalian. At ang follow-up questions ko po ay kamusta na po ba ang mga programa ng Pangulo nitong sa SONA at ano po sa mga programang ipapatupad sa Manila? Ay, yung LGSF, pinatabangan namin lagi yun. Alam mo, medyo kami, tawag yun, parochial lang. Alam mo yung mga local government, medyo parochial lang ang aming mindset. Of course, we're waiting for next season to LGSF. But as we speak today, we continue to benefit from the LGSF. Ngayon, nagbibigay ulit ng third tranche na natin sa bigas para sa bawat mamamayan sa lungsod ng Maynila. Natapos na sa barangay, sa mga transport the other day, ngayon mga empleyado naman, private and government. So those are the things. And we submitted also some projects for the LGSF to be funded. Malaking bagay talaga. Napakalaking bagay. Okay, next.
Good morning po, Mayor. I'm Rob Carlo Elpo from PLM's Ang Pamantasan. O yung mga scholar natin. I wanna ask a question lang po. Last year po kasi around late November, isa po sa pinakanapansin naming mobilization around our vicinity ay yung sa demolition and relocation po ng mga residente sa Banana Island. May nakapanayan po kaming isang residente doon, sabi po nila ang problema daw po nila sa lilipatan nila ay bukod sa malayo ito, which is sa Morong Rizal, ay substandard din daw po yung lilipatan at malayo din po sa pangkabuhayan. Gusto ko pong malaman yung side ninyo, Mayor. Ano na po bang update sa mga residente ng Banana Island and paano po natin ma-ensure na sa mga susunod pong relocation na gagawin natin dito sa Maynila na livable po and equitable yung ibibigay natin sa kanilang bahay? That I agree with them. Kasasabi ko lang kanina na normally, if you throw them away from living in highly urbanized setting, depriving them access to education, healthcare facility, and maybe substandard. That's why I, for one, is not, hindi ako supporter ng pagtatapon. Unless it is viable. Ibig sabihin, talagang may tubig, may kuryente, may access to basic, preferred ko lagi, in city. Kaya lamang yan ay hindi kami talaga, makikita mo kami dyan, hindi kami supporter na tanggalin sila. Until there is proper and decent alternative for them. That we will agree. Kasi hindi talaga ako papayag. Sila kaya palayasin ko, tapos itira ko sila doon. Hindi, let's call a spade. Let's reverse the situation. Will they allow it? Second, sana ito'y maging takdang leksyon sa ating mga private owners. When you have a property and you own it, you have to protect it. Problema, pababayaan mo through the years, tapos ang araw, gusto mo yung gobyerno mag-intervene on your negligence. Ayaw nyo mamuhunan, tapos yung bandang huli, mapapagasta yung pamahalaan. Kaya importante talaga, the community, agencies of government, and local government work hand in hand. But in that case, I'm not, you will never see me supporting it. Unless, katulad kami, nag-uusap kami ni NHA, meron kami yung DECA. Yun, medyo maayos yun. Nasaan yun? Nasa Tondo. Binigyan kami. Ino-offer namin sa ibang mga na-eject. Na-eject na talo na sa kaso. Kailangan ng top din yung batas. Ayun. Doon na ilalagay. Okay, next. Good morning po, Mayor. I'm Inaji from the UST Artlets Economic Society. And my question is po, UST po, along with the other universities around the university belt, is considered po as a hotspot po for crimes, lalo na po for students. And my Hotspot for what? for crimes po. Crimes. Yes po. For students specifically po. And my question is, if meron na pong mga prepared or kung ano po yung mga next steps of the local government po for the students to feel safe when studying around Manila po. Let me answer that with the question. How long you been student of UST now? I'm in my third year na po. Third year. For the past 1 year, how was it? My schedule is online and on-site, so half-half. May nangyayari bang insidente for the Actually, past 1 year? Yes po. Saan banda? Sa may Lacson side po. Lacson side. Yes po. But hindi na, is it regularly or rampant? I've been snatched po here twice. Rampant ba siya? Twice? Twice na in your third year? Yes po, in my personal Now, experience. Kasi itong area na ito, binigyan ko ng direktiba yung MPD to have what you call the foot patrol, the presence, and yung isang madilim na area along Lacson, through si Ryan Ponce, nakita namin minsan about a few months ago, madilim. Kasi dati na may ilaw yun pinailawan ko na nung araw yun before I left Kaya lang it was not maintained. But rest assured, those basic facilities and the directive was given already to Manila Police District.
But the data will show, yun nga, yung mga Tolonges, naglilipatan na somewhere. I feel sorry for your experience, but we'll do our best. But as far as the 1 year data is concerned, nangaubos ngayon doon yung Solbemboy, yung Punas Kotse, yung nag-aabang sa McDonald, yung sa may kanto ng Lacson, saka dito lang sa likod ng UST, yung may McDonald doon. Inaabangan kasi lagi yun. Saka dito sa may Starbucks sa likod ng UST. We'll do our best to continue to keep the peace and order situation there. Okay. Are we done? Yeah, the mayor has to Ano na? Sige lang. Okay. Magandang araw po. Paolo Blanco po mula sa Varsitarian po, sa UST po. Mayor Isko po, sinabi niyo po yung Fusion Alley is here to stay po. Ngunit nga po, ito po ay nagkaroon ng mga reklamo sa mga estudyante, sa mga businesses at marami pa pong iba. Na kung saan po nagkaroon po ng complaint tulad nga po ng Star Garden Dormitory. Ang tanong ko lang po, may lakad ka ba? Hindi naman po. Tinatanong ko lang po kasi po nagkaroon po ng dormitory. nagkaroon lang po ng complaint ang Star Garden Dormitory. Isa pong tong dormitory malapit po Star? sa UST. Garden Dormitory po. Okay. Malapit po ito sa UST at maraming mga estudyante ang nakatira dito. Dahil nga po, nagkaroon po ng reklamo ang mga estudyante kasi nga po sa Fusion Alley po ay nagkakaroon ng parang ingay, noise pollution at tuwing umaga po ay napakadumi din po at lalong-lalo na din po. OA ka naman. Yan, I will contradict that madumi sa araw. That. Sa alidang. I cannot allow you saying that because sa gabi, pinalilinis ko yun. Sa araw, pinapa-flashing ko yun. Kasi lahat ng sinasabi mo daw. Now, let me ask you, have you seen and experienced na dugyot sa araw? Based on my personal experience po, I'm not speaking in a generalized fact. Pero tuwing umaga po, yes po. Nakita mo, madumi. Madugyot po siya at mabaho po. Kasi yung pang basura po ng mga food establishments po doon. Food establishment? Yung mga negosyante po, yung mga nagtitinda po ng mga pagkain po doon. I'm sorry to hear that, but as far as our report, because there is a chat group. Opo. The same thing with what's happening in Carriedo, Blumentritt, Recto. Every day may pictures yun. But let me go now to your question. Ano yung gulo na sinasabi mo? So you want me to shut down the entire No, hindi po. Tinatanong ko lang po kung ano yung maaring mga pwedeng solusyon tungo po sa Fusion Alley po. Before kasi, you were everywhere. Do you agree with that? You're everywhere. You're along Dimasalang, you're along the streets, you're along the Banqueta, you're everywhere. Opo. Why didn't you complain na maingay nung araw? Now when we organize it, No, maingay po tuwing gabi rather po. hindi nga, ibig sabihin nung araw, you're everywhere. Kasi kailangan ko mapakinggan yung damdamin ninyong tunay. Bakit nung araw, nung wala yung Fusion Alley, they're everywhere. Opo. Am I claiming true? Yung zero vendor policy po. Am I claiming true that you're everywhere? Nakakalat lahat. Opo. They're everywhere. Kasi we have to be honest with our questions so that we can Pero answer. tanong Kasi ko I na- can close it down. Pero If you want it now, I will close everything easily. Pero tanong ko lang po, na-receive po ba sa City Hall yung complaint ng Star Garden Dormitory po? That I don't know. According to our report daw po, ay nag-submit po sila ng complaint sa City Hall daw po. Sabi po ng management. There is nila. about 50 plus agencies. Where did they submit it? Sige po. Patanong mo lang, ang pakisuyo ko lang. Hindi, para lang tayo, we call a spade a spade. Padala mo sa akin, bibigay ko naman. Yung sa takdang ayon siya. Sige po. But Maraming I doubt it, kaya ulit-ulitin ko Nung araw kasi, ito kasi nangyari dyan para ito yung bata kasi walang idea. Nung araw,
yung may-ari ng pwesto, sinasakop niya yung bangketa and everything. Mag-iihaw dito, mag-iihaw doon. Maghahalo dito, maghahalo doon. So you don't, para lang para lang magka-idea Sige po. what the government is doing. So when I came up with it, hindi nga pwede ba, ano bang kalye pwede natin ibigay? Ano ba ang pwede nating i-draw on a particular hour, particular day, at nang hindi maabala ang lahat. Kasi nakakalat sila lahat all over UST. Kaya sabi ko, so that we can regulate them, we can inspect the water quality, sanitation, cleanup, and so on and so forth. Ang pinagtataka ko naman, nung nakakalat sila nung araw, walang gustong magreklamo. Nung inayos, then I found out, ang nagre-reklamo, yun nawala ng extension ng negosyo niya. Hindi, totoo naman. It's not a perfect government. It maybe mayroon pa rin pagkukulang. Pero most of the complaint na nakikita, mausok daw. Nung araw pa mausok dun eh. See, now you agree. That's why ako, hanggat maaari, sa akin kung ayaw ninyo, hindi ko kawalan yun ha. Maniwala kayo sa akin. I'll be happy to, but when I close it, no store can extend their store in the bangketa. Kasi the sauce for the gander will be the sauce for the goose. Samantalang ito, organisado, saradong kalye, safe ba kayo naglalakad ngayon? Matanong ko lang turuan mo ko with all humility. Nakapaglalakad ba kayo ng tahimik, nang walang dumadaang motor at saka sakyan sa particular na oras sa Fusion Alley? Sa Fusion Alley, nakapaglalakad ba kayo ngayon, as we speak, nang walang motor, walang kotse? Like you're sprawling around in the street. Tuwing po nag-ooperate po yung Fusion Alley, parang wala po naman masyadong motor. Kasi alam Walang ko po, masyadong motor, kasi alam hindi ko po- masyado. Kasi alam ko po sarado yung daanan yun kasi Oo. public space po siya at madami po, pero madami pong tao. No, mali pa yung word. Walang masyadong motor. Walang motor. Kasi, safety ninyo yon. Pinapatay namin yung kalsada sa particular na oras para ang mga estudyante makakalakad ng maayos at ligtas. That's the heart of it. That's the intention. So, anyway, if there is still some mistakes, now, ako, payo ko sa inyo, kung ayaw nyo talaga yon, sulat lang kayo sa akin. Bukas sa bukas, isasara ko yun. But, I have to be honest, it created so much millionaires in the city of Manila. Now you agree. It created so much millionaires. Ito po, wala pong exaggeration. Tubig, ewan ko, milagro yata yung tubig na yun. Ano yun yung, Coco Mojo ba yun? Yung mga colored selling at 50,000 a day. So it created opportunity, business. Ang kailangan lang doon, lagi ko sinasabi sa kanila, gusto ko sa umaga na dadaanan yung kalsada, nagagamit yung kalsada, linisin ninyo. Now, kung kulang pa sila, sasabihin ko, last nyo na yan. Pag bumahaw pa yan, sasarado ko na yon. Okay naman ako. Sure. Okay. Go ahead. No. Let him give him a chance. Okay Concern na. niya yun To clarify lang po, my question po is in regards to the welfare of the students po. So yun lang naman po at maraming salamat po, Mayor. Basta rest assured that the sanitation, yung welfare ng estudyante, ayaw nyo ba sila doon? I have to know this. Ayaw nyo sila doon.
Hindi naman po para Kasi sa kayo ayaw, number pero, one customer eh. pero gusto po namin malakman ang mga hakbang ninyo po tungkol po sa Fusion Alley. Kasi po, nagkakaroon po kami ng complaints. Pwede niyo po siya mabasa sa Varsitarian po na may mga complaints po doon, lalong-lalo na sa mga estudyante at lalong-lalo na po sa mga dormitories. Kasi po sa Fusion Alley po, may mga dormitories po doon eh. May mga estudyante na tutulog Tama at naman, naninirahan doon. Pero may mga complaints po kasi na maingay daw po at ano daw po at maraming tao kaya Siguro, nahihirapan ipadala sila. nyo na diretso sa Oh, kasi office ni Mayor yung kung concerns. talagang, alam mo kung negative siya o net negative, I'll shut it down. No, you tell them that I'm really concerned about the plight of our students because the idea is for you to have access to cheaper, cleaner, accessible food kasi puro dormitoryo. Kaysa dati it's everywhere, kanya-kanya, magulo, and nobody in fact nung pinaghihigop namin sila, naging maaliwalas yung gilid ng uste na nadadaanan na. But sige, we'll do better. Okay. We'll do better. Oo naman. Oo. Last. Oo. Sige, isa na lang. Ah. Isa na lang. Sige. Pat. Sige, ma'am. Good morning, Mayor. No, very quick question lang. Sure. Former Senator Manny Pacquiao rated the SONA 10 out of 10. Your rating naman po, from 0 out of 10, and yung, ano po ba yung mga programs na nilulook forward I'm just natin? happy with the LGSF. I'm just happy with, especially, yung system loss. Palakpakan natin si Presidente Ron. It affects us, everyone. And I hope Congress will act on the matter because it is mentioned in SONA, and I don't know with your experience with Malacanang, it is now a state policy. Tama po ba ako? Dapat lang po. Dapat lang. Gawing Ganun po yun, prioridad. ano? Opo. Pag isinama sa SONA at sinabi na ng Pangulo, The highest priority yun. ayun, no. Because yung system loss, I agree with the President. Bakit ako magbabayad bilang consumer sa kapabayaan ng nagninegosyo? Di ba? Negosyo mo yan eh. Nung may system loss, sa akin mo i-charge. Ako, that I agree. 10 out of 10 yun. Promise. Saka malaking bagay yun sa mga consumer. Kasi consumer protection yun eh. Nakakatuwa naman. Pat. Ako daw ang last na. Last na talaga. 15 Pan-15 ako eh. Anyway, sir. Okay, let's cool down, sir. Ito po ang tanong, nasabi mo yung mga magandang future ng Manila, tsaka sabi ni Sir Joey, pang national na daw yung pananaw po sa governance. Ano tatakbuhin mo? Tatakbo ko sigurado. Ito muna sa tatakbuhin mo, national o local? Yun lang ang tanong ko. Siguradong tatakbo ko. Tatakbo ko mayor sa 2028. Okay. Sige na. Last na lang. Sir, tanong ko lang yung sa healthcare natin, sa health center. Kasi pumunta po ako doon and nag-a-avail. Tanong ko lang, sir, kung baka pwede pang ma-improve yung mga laboratory, sana madagdagan sa loob. That's exactly our project niyo, sir. Direction to continue to invest in our 44 health center. Nakaka-anim na ako na nire-develop. And we will continue. Tondo Portior, tapos equipment-wise, tapos supply ng gamot. Lalo na yung, kaya kami nagde-data gathering ngayon, anong mga gamot ang mabilis. Metformin, Losartan ba yan? O yung sa ipin sa bata, o yung calcium sa ina, iron sa ina. Those are the things we continue to. Kasi totoo, maraming umaasa sa health center. Kasi ayaw na nga pumunta sa ospital. Baka nga sa health center pa lang, pwede na. Kaya talagang nag-i-invest kami. Pasalamatan po natin si Mayor Isko Moreno